Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:04 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. At ngayon po ay araw ng Wednesday, March 11, 2026. Kumusta po ang lahat ng ating mga tagapakinig? Good morning sa inyong lahat. Ano po ang inyong ginagawa ngayon? Nakagasolina na po ba ang lahat? Ito na yung everyday question natin, no? Oo, kung naka-full tank na ba ang lahat? Oo, gaya nga ng ating advice kahapon, make sure na na-canvas nyo lahat bago kayo pumili ng inyong pupuntahan na gasoline station. Oo, kasi lahat naman ay nag-increase pero meron pa din ay mababa lang naman. Yung mga 5 pesos, oo, meron din nasa 15. Kaya talaga mas maganda kung ma-canvas mo, matanong mo, ma-check mo sa kanilang signage, no? Doon sa kanilang monitoring kung ano na yung update po sa ating presyo ng gasoline. Ganun pa man, no, na-realize natin medyo kawawa naman ang ating mga driver. Oo, mga tricycle driver, jeepney driver, may mga umaaray na talaga dahil nga nagtaasa na yung ating presyo ng gasolina. Meron nga, close nga, hanggang ngayon ay sila hindi pa rin nila maiangat, no, ang presyo, maitaas ang presyo ng ng pamasahe. Pero ganun pa man, hopefully, no, ay maka-adjust ang lahat. Oo, understand na lang with each other. So oras natin alas 7:06. Bago po ako magtuloy-tuloy, kami po ang inyong mga lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, no? Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi at Mapia-Mapita, no? Oo, salamat pagi sa mga kabarangay din natin na nakamonitor. At yun nga, no, especially nga sa sinasabi mo, Asar, no, sa gasolina, oo, talagang kawawa in a way na alam mo yun, kailangan na naman nilang itaas din yung pamasahe, no? Yung so yun nga, magkakaroon ng misunderstanding, pero yun nga, panawagan natin, no, na sabi mo, no, magkaunawaan, magkaintindihan, kasi kailangan talagang mag-adjust, no? Kailangan talagang planuhin yung mga ruta, yung mga lakad natin, oo, no? At yung mga unnecessary concern, no, yung mga gastusin ba, no, na hindi naman talaga kailangan, na gusto lang, kung pwedeng ipagpaliban muna at i-focus talaga yung doon sa kung ano yung mga kailangan para alam mo yun, no, maka-adjust at makagalaw ng maluwag. Alam din natin, no, ngayong araw na ito ay magpapatawag ng meeting muli. Nalaman natin si City Councilor District 2 Ray Bayona Bayugin ay magpa-participate sa meeting regarding din dito sa mga report, no, kung totoo ba talagang itong mga gasoline station ay wala nang stock. Kasi nga, syempre parang kaka-anunsyo lang, bakit bigla agad walang stock? At kung totoo ba na yan talaga yung presyo na. So kailangan din kasi ng mahigpit na monitoring ng ating Department of Energy, ng ating LGU, ng ating City Councilor, kung sino man ang involved dyan, para tingnan talaga ng mabuti. Totoo ba itong mga report? Kasi diba,
aming mga gasolinan. Katulad kahapon, tinanong ko, wala nang stock. Yung tanong, sino bang nakakaalam daw? Sabi nga ng ating counselor, kung totoo bang may stock o wala, o baka mamaya na lang nila ibebenta para kunwari, alto el presyo. Kay amo pa lang sila, pwede man order ko nel itong mga langis. So, kailangan din talaga ng monitoring. Monitoring. Yeah, oo, mahigpit na monitoring para naman walang lokohan na nangyayari, no? And hopefully sa mga panahong ito, hindi manaig yung panloloko, yung honesty lang. Lahat naman tayo ay lumalaban ng patas. So, I hope maging totoo lang tayo sa ating presyo na gusto nating ipatong dyan, di ba? So, oras natin, 7:09 ng umaga. Syempre, Bin, imitahan natin sila sa birthday mo. Syempre, saan sila pwede mag-text? Oo, ayan, no? At pwede kayong mag-join, mga kabarangay, no? Pwede kayong mag-text sa ating text line. Kung kayo may mga tanong, kung kayo may mga komento o mensahe, mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Ayan, at syempre, samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Oras natin 7:10 ng umaga, narito ang ating ulat panahon. Weather Report! Ang ating ulat panahon, nakakaapekto ang amihan o northeast monsoon sa Luzon. Ang buntot ng low pressure area o LPA naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Maaring magkaroon ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa oras ng malalakas na pag-ulan. Ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 25 degrees Celsius to 34 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday. March 11, happy birthday sa dati nating OJT. Magkasunod pala sila ni Trixie, si Lala. Yan, nakalimutan ko ang real name ni Lala. Pero hi La, kung nakikinig ka ngayon from DXAS, happy birthday. At ayan, sir, no, andito naman sa akin ngayon, happy birthday, no, sa ating kabarangay. Oo, ayan, kay Kuya Ryan Kahulaw, happy birthday. At kay Ma'am Rose Pagtasos, no, kay Ma'am C, happy birthday din. Kay at Auntie Zaida Maato, at kay Siti Supardi, at kay Mimi Yap. Ang dami kong mga friends ngayon na nag-birthday. Happy Oo. birthday po sa inyo. Huwag mahiyang mag-invite. Huwag mahiyang mag-invite sa amin, no? Andito lang po kami, always available. Ayan, pero joke lang po yun. Happy birthday. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, pag-uusapan po natin itong He Knows All About It. Sa Filipino, alam niya ang lahat tungkol dyan. Chavacano, sabele todo. Sa Bisaya, hibalo siya sa tanan, bahin ni anak. Na Ilonggo, sa Ilonggo, kabalo siya sang tanan, bahin, anak. Matausog kay ngatan niya ingkatan, pasalan doon. Tanong po natin, bakit po kayo masaya? O bakit ka masaya dahil alam niya ang lahat? Ayan, ang tinutukoy po natin dito ay ang Panginoon. Sabi nga sa Psalms 147 verse 5, Great is our Lord and mighty in power.
His understanding has no limit. Sa Tagalog, si Yahweh ang ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hindi masusukat. Meron isang story bin, ang pangalan niya ay, may isang bata pala, no? May isa siyang alagang fish. Oo. Mhm. At yung nangyari doon, gustong-gusto niya yung isdang iyon. Di ba may mga ganyan tayo? May pet Mm. lover, may tao na ang gusto niya ay aso, meron ay pusa. Itong batang ito, yung isda na yun ang pinaka-favorite niya. Everyday talaga siyang nagpapakain, siya nag-aalaga, at to the point na kinakausap niya, talagang magkaibigan sila. One time, namatay itong isda na to. So, syempre, kung ikaw ba naman namatayan ng pet or kaya, di ba, Pet. ng favorite mong inaalagaan, talagang dismayado ka at iiyak ka. So, ngayon, yung isang kapatid niya, parang inutusan ng nanay, pakinggan mo kung ano yung heartache ngayon ng kapatid mo. At sabihin mo, God knows all about it. So, yung ate naman, sabi niya, alam ko naman na alam lahat ng Panginoon. Pero, makakatulong ba yun para ma-comfort ang aking kapatid? Well, alam niyo po, ang sabi dito, pag sinabi kasing God knows all about it, ang ibig sabihin nito, hindi lang basta nakikita ng Panginoon yung sitwasyon mo. Pero nararamdaman niya o naiintindihan niya kahit yung mga maliliit na bagay sa ating buhay. 'Di ba? Sa iba siguro parang ay wala lang pag minamatay. Namatayan ng pet ng inaalagaan para na otro okay lang. Iyak ngayon, bukas okay na. May mga tao naman na iiyak ngayon, titingnan mo hanggang 1 week yan, iiyak pa rin yan. Yung kagandahan doon sa His understanding has no limit, sabi nga ng Psalms, ay kahit yung mga small things sa ating buhay, naiintindihan pala yan ng Panginoon. So sa mga panahon na hindi naiintindihan ng ibang tao ang iyong nararamdaman, si Lord sabe sa ele todo, pwede sa ele entende contigo. At siya lamang ang kayang umintindi sa atin, lalo na doon sa mga pagkakataon na hindi na tayo kayang intindihin ng iba. At saka alam mo sir 'no, yun talaga yung realidad, na every detail, lahat ng detalye ng buhay natin alam ng Panginoon, 'no. Walang no hay eskapo 'no, walang nakakalusot sa kanya 'no, lahat alam niya, detalyado. At yung, alam mo yung isa sa naintindihan ko talaga 'no, yung sa tanong na alam naman pala ng Panginoon ng lahat, bakit hindi pa niya gawin o hindi pa niya kontrolin 'no, yun nga katulad nga ng sinasabi natin, yung mga pain, yung sakit, yung problema na pinagdadaanan natin. Alam mo dun papasok yung sabi nga 'no na, ah, alam mo kahapon na na-realize ko 'no, ang hindi ginamit ng verse na i alam mo yun, ilagay, put your anxiety 'no, Mhm. ang sabi dun cast. Kasi kinuha niya, ano 'to, nilagay niya dun sa posisyon ng pagiging mangingisda, 'di ba, cast Mhm. your nets. Mhm. Oh, so parang kung ang ibig sabihin lang dun kung ano yung personality mo, kung sino ka, 'di ba? Kung halimbawa siguro kung singer ka 'no, kantahin mo yung 'di ba, yung problema mo, o kung writer ka, isulat mo ang iyong, problema, o kung ikaw alam mo yun nga 'no, alam niya lahat 'no, alam niya lahat kasi bakit lahat naman tayo, bawat isa sa atin, alam natin na alam ng Panginoon ang lahat. Yun lang, hindi natin, ipinapaalam sa kanya na kailangan natin ng tulong. Minsan kasi gano'n sir 'di ba, parang, automatic kasi dapat alam, sabi to say, dapat alam mo na 'yan. Oo, 'di ba, parang may ugali tayong gano'n, dapat alam mo na kasi, may problema akong ganito 'di ba, pero hindi mo na naman din na hindi natin na naghihintay lang din.
'di ba? Mm, Oo, mhm. ayaw tayong pangunahan kumbaga, oo. Yes, kaya po 'no. Actually nga kahit hindi nga natin sabihin bin kay God, pero dahil siya ay omniscient, ay, alam niya lahat, naiintindihan niya at nakikita niya. Yung kagandahan lang dun, minsan kahit wala na tayong maisabi, 'di ba, during our, prayer minsan sa Panginoon, hindi kita ta puwede mangkuwento, tiyan na besta man tuloy alang di aton luha. Ano yun po, kahit po yung ganyang gesture, naiintindihan niya ng Panginoon kahit hindi ka na magsalita. He knows all about it. Kasi yung understanding niya, walang limit. Yung minsan 'di ba yung maghahagulgol ka na lang dahil nga hindi ka na Mhm, makapagsalita. Minsan 'di ba 'pag sa tao, "Yan ano ba nangyari sa'yo? Porke tu tayo ra, habla tu, sige mandasali." Kasi nga mm. yung understanding ng tao limited, pero kay Lord umiyak ka lang dahil hindi mo na kayang magsalita. 'Di ba? Tantulo ya lang dito yung luha. Di ato ta puwede entende pakilaya prinsipya mangkuwento ko na Diyos. Pero kahit gano'n, naiintindihan niya ng Panginoon. Yun yung pinagkaiba ng Diyos Mm. at ng tao. Kaya mahalaga na sa buhay natin, wag natin i-exclude ang Panginoon sa buhay natin. Debe, tali el Diyos pirmi na di atong bida na todo desisyon, na todo kita ase, na di atong bida, dapat siya po ang naghahari. Kasi pwede kang iwan ng lahat, di ba? 'No? Pero Tama, si tama Lord 'no? hindi Tsaka ka pero si Lord hindi po kayo iiwan. at saka yun nga sir 'no, siya ang lumikha sa'tin 'no, so alam niya 'no. Alam mo yung idea 'di ba, yung bang kapag ikaw yung gumawa o kahit sa gamit ba 'no, sa'yo ang sasakyan tapos binenta mo 'yan or binigay mo sa iba, 'pag nagkaproblema 'yan, hindi mahihirapan yung pinagbigyan mo o hindi mahihirapan yung bumili ng sasakyan mo kapag sa'yo nagtanong kasi alam mo 'di ba, kasi galing yun sa'yo. At saka 'di ba even nga yung mga may mga anak, alam nila 'no, ano ang ugali ng kanilang mga anak kasi 'di ba galing sa kanila, alam nila yun 'no. So, the same idea na ikaw ngayon, ako 'no, tayo kabarangay, yung nararamdaman natin, yung sitwasyon natin na minsan walang makakapagpaliwanag no, walang nakakapagbigay ng malinaw na, tawag dito 'no, idea o advice. Ang, isa lang na gusto nating ibigay o gusto nating ipaalala sa bawat isa sa atin 'no, subukan mong ibigay 'yan, subukan mong itanong 'yan, subukan mong humingi ng sagot sa Panginoon. And, alam mo kabarangay 'no, eto hindi lang siya habla pa sila kel boka-boka lang o para lang sa puwede mangkuwento, pero, tried and tested, effective 'no, laging may kasagutan. At yung sagot naman yung kabarangay hindi sabi nga 'no, not to harm us 'no, pero, but to give us 'no, yung ibibigay sa atin, ano yung nararapat doon sa sitwasyon na yun 'no, ano yung dapat gawin doon sa sitwasyon na yun. Ayan, kaya po, sa ating mga tagapakinig ngayon, 'wag mahiya sa Panginoon, trust Huwag in God. mahiyang magtanong. Oo, Yun. at, ang ating, siguro puwedeng, encouragement din doon sa mga may kakilala diyan na alam mong upset yung, tao, Sitwasyon. ano ang puwede mo maitulong sa kanya, 'di ba? Kung kaya kang intindihin ng Panginoon, kaya mo ba ring intindihin yang taong iyan? Lalo na pagka mag-anak mo 'yan o kaya katrabaho mo, kaya kasamahan mo sa church, pakilaya to puwede extende dito yung understanding con ese gente. So, siguro yung ating magiging, model ay ang Panginoon kung paano kanya inintindi. Kaya muli po ang ating, katanungan, bakit ka masaya, ha? Porque tu alegre? Dahil alam mong alam niya ang lahat. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
Motoristang nabangga, pinili ang kalmadong pag-uusap. Ayan, sa ating mga kaagapay, alam niyo po ba na sa gitna ng mga insidente ng road rage sa kalsada, isang motorista po ang pinuri ng mga netizens matapos piliin ang mahinahong pakikipag-usap kaysa galit. Sa isang video na kumalat online, makikitang nasagi ng isang kotse si Lawrence Manowis habang papasok siya sa trabaho. Sa halip na magtaas ng boses o makipagtalo, kalmado niyang kinausap ang driver at sinabing, "Gilid tayo bro, usap lang." At dahil sa kanyang mahinahong pagtugon sa sitwasyon, umani po ng papuri mula sa netizen si Manowis. Marami ang nagsabing magandang halimbawa ito para sa mga motorista kung paano dapat humarap sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kalsada. At ayon sa ilang netizens, minsan ay mas mahalaga ang pagiging mahinahon at mabait kaysa ang patunayang ikaw ang tama. Kaya naman mga kaagapay, sa gitna po ng tensyon at galit sa kalsada, ang pagpili ng kalmado at maayos na pagkikipag-usap ay makakatulong upang maiwasan ang mas malaking gulo. Minsan, ang kabaitan ang pinakamabisang paraan upang maresolba ang problema. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, nahuli kam sa Pasay ang isang tuktok o tricycle na tumakas matapos umanong makabangga ng motorsiklo. No? Kanina sa ating mabati ang mabuti, no, mas pinili ang makipagpag-usapan, no, na mahinahon. Ito naman mas piniling tumakas. Oo. Dito nga sabi sir, no, sa video makikitang mabilis na umalis ang tricycle mula sa pinangyarihan ng insidente sa halip na huminto at managot sa nabangga nitong motorista. Hindi pa dito nagtapos ang paglabag dahil nag-counterflow pa umano ito sa highway kung saan mahigit na ipinagbabawal ang pagdaan ng mga tricycle. Dahil sa ginawa nito, lalong nalagay sa panganib ang ibang motorista at pasahero sa kalsada. Umani naman ng batikos mula sa netizens ang naturang insidente at marami ang nanawagan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko laban sa mga pasaway na driver. Sa mga motorista na tumatakas matapos makabangga at tumalabag sa batas trapiko, tandaan na hindi solusyon ang pagtakas. Ang ganitong gawain ay maaaring magdulot ng mas mabigat na kaso at kapahamakan sa iba. Ayan, kaya Bino, alam mo, minsan talaga pag may nagawa tayong kasalanan, pinangungunahan tayo ng takot. Takot dahil minsan wala tayong pera pambayad, takot na baka makulong tayo. Pero alam nyo po, hindi naman mawawala ang takot kapag tinakasan nyo yan. Actually, madadagdagan lang ang takot nyo ng pagtatago. Diba? Kagaya na lang yung nangyari dito sa may Barangay Buwalan. May yung isang babaeng motorista, may na hit and run siya dito sa labas ng barangay ng Tala, parang malapit nga doon sa isang kilalang kainan pala. Nung hina-hit and run niya yung isang nanay, pagpasok niya ng Tala, dahil siguro sa kataranta niya, may nabangga rin siya doon ng kanyang tinakasan din. So ngayon nakita siya sa camera, CCTV. So pinaghahanap siya. Hindi natin alam kung ano pala yung update doon. Pero yun nga, alam nyo po, pag tatakas kayo, madadagdagan lang yung problema nyo. Diba? Yung takot nyo hindi mawawala. Kasi nandyan pa rin yan dahil nagkakaroon tayo minsan ng takot dahil alam mong may nagawa kang pagkakamali. Kailan pwedeng mawala ang takot? Kapag hinarap na po natin yung ating problema. No? Pwedeng may punishment na or discipline tayong matanggap. Pero after nun, makakahinga ka na ng mabuti. Makakahinga ka na ng malalim. Kasi alam mong, diba, hinarap mo na. Kaysa naman, takot ka na nga, nagtatago ka pa, pinaghahanap ka pa ng lahat ngayon. Kasi alam mo naman, yung CCTV din natin. Kahit sino na lang ngayon, 'di ba? Pwede na lang maglagay ng CCTV. So, pag nahuli ka, 'di ba mas nakakahiya yun yung pinaghahanap ka sa online.
yung mukha mo ano yan, markado na ito nag-hit and run, ito tumakas. Kaya po, encouragement natin, kahit kabado tayo, at kahit wala tayong pera, minsan pambayad, pero yun nga, kung madala mo rin sa mahinahong pakiusap at pagsusori, matatapos din po yung problema. Kaya, Bin, no, yun yung ating advice sa ating Mm. mga Tama, no? tagapakinig. Oo, at yun nga talaga sir, ang kailangan lang talagang, ang magiging solusyon lang talaga diyan is yung harapin. Kasi alam mo yun 'no, parehas lang eh, yung kumbaga parang ine-extend mo lang yung time sa pagtatago, pero yung dapat lang talagang mangyari is dapat harapin 'no, pangatawanan yung, ano man 'no, yung nangyaring Mm. halimbawa yung gano'ng pagbangga, 'di ba? Kaya Mm. kung hindi pa masyadong kumpiyansa sa kalsada, mag-practice muna. Huwag magmaneho. Oo. Oo, Ayan, 'wag oras magmaneho ng busog. ayan, oras natin 7:29 ng umaga. Zambasulta Balita. Para sa ating mga balita naman, opisyal nang ipinatupad ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang 4-day work week schedule simula pa po noong araw ng Lunes, March 9. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa Memorandum Circular na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng mga contingency measures ng bansa sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon po kay Mayor Kimer Olaso, ang bagong oras ng pasok para sa karamihan ng mga kawani ng gobyerno ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 na ng gabi mula Lunes hanggang Huwebes. Gayunpaman, may mga espesyal na konsiderasyon para sa mga empleyadong Muslim ngayon dahil panahon ng Ramadan. Para po sa kanilang mga Muslim na empleyado ay pinapatupad pa rin o ipapatupad ang 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m. ang pasok bilang pagbibigay daan sa kanilang banal na buwan ng pag-aayuno. Kasabay ng pagbabago sa schedule, inatasan naman ni Alcalde Olaso ang mga departamento o itong mga department head na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, kabilang na dito ang limitadong paggamit ng air conditioning units, paghihigpit sa mga official travel ng mga empleyado, masinop na paggamit ng mga sasakyan ng gobyerno. Ang mga ahensyang magbibigay ng emergency o essential services tulad ng mga pulis, bumbero at mga frontline public service offices ay hindi po sakop ng 4-day work week at mananatili sa kanilang regular na operasyon. Dahil naman sa epekto ng krisis sa Middle East, agad ding pinulong ni Mayor Olaso ang Local Crime Monitoring Council o LCP noong Lunes ng hapon. Layunin nito na pigilan ang posibleng pagsasamantala sa presyo ng mga bilihin. Inatasan ng ating alkalde ang mga lokal na opisina at regional line agencies na paigtingin ang inspeksyon sa mga pamilihan upang matiyak ang price stability, agad na magsumite ng mga monitoring report pagkatapos ng bawat assessment at protektahan ang mga mamimili laban sa overpricing at iba pang trade abuses. Samantala, public advisory din tayo, Bino. Ito ay galing sa City Treasurers natin. Ayan, pursuant sa Administrative Order number KHYM 026-2026 Series of 2026. Yung opisina po ng City Treasurer na located sa ground floor ng City Hall ay bukas po ng Monday to Thursday, 8 a.m. to 7 p.m. Pero yung mga collection and disbursement counters will remain operational from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Zambasulta Balita.
Nagpaliwanag si Kapitan Richard Mariano ng Barangay Tetuan kaugnay ng kumalat na video kung saan marami ang nadismaya sa kanyang naging tono habang sinasaway ang mga mangangalakal kamakailan. Ayon kay Kapitan Mariano, hindi ito ang unang pagkakataon na may natanggap silang reklamo tungkol sa mga lalaking nasa video dahil imbes na mamulot lang ng basura ay nagkakalat pa umano ang mga ito. Aminado ang kapitan na hindi niya mapalulugdan ang lahat ng tao, subalit binigyang diin niya na kung pakikinggan mabuti ang video ay pinayagan naman niya ang mga itong mamulot ng basta't huwag lamang magkakalat sa paligid. Naging reklamo na rin kasi ng mga residente na kahit sumusunod sila sa mga panuntunan ng barangay, nasasayang lamang ang kanilang pagsisikap kung may mga mangangalakal naman nagkakalat na or nagkakalkal at nagkakalat ng mga basura. Ang pahayag na ito ng kapitan ay kasunod ng naging viral video kung saan maririnig ang kanyang paninigaw sa dalawang mga ngalakal habang ang mga ito ay namumulot ng basura sa loob ng barangay ng Tetuan. Matatandaang maraming netizens ang nagpahayag ng pagkondena at disgusto sa naging paraan ng paninigaw ng kapitan sa dalawa. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita, 4 na bagong fire trucks ang idinagdag sa hanay ng Zamboanga City Fire District matapos ang formal na turnover at blessing ceremony sa pangunguna ng City Government ng Zamboanga nitong araw ng Lunes, March 9. Personal na inabot ni Mayor Kimer Adan Olaso ang mga susi ng mga bagong unit kay ZCFD Marshal Superintendent Leo Pioquinto pagkatapos ng flag raising ceremony sa City Hall. Ang mga nasabing firefighting units ay binili sa halagang 10 milyong piso bawat isa gamit ang Peace and Order Funds ng lungsod. Binubuo ang donasyon ng 2 fire trucks na may 4,000 liter water capacity at 2 pang unit na may kapasidad na 6,000 liters. Agad ding isinalang sa capability test ang mga bagong kagamitan ng mga tauhan ng ZCFD sa isang establishmento malapit sa City Hall matapos ang seremonya. Ayon kay Pioquinto, malaking boost ito sa firefighting response ng lungsod lalo na't aabot na sa 34 ang kabuang bilang ng kanilang mga fire trucks. 2 sa mga bagong truck ay itatalaga sa Central Fire Station habang ang 2 naman ay ipapadala sa mga substation sa Barangay Ayala at San Roque. Nagpasalamat ang opisyal sa suportang ibinigay ng lokal na pamahalaan para sa mga mas mabilis na pagresponde sa mga sunog sa loob ng 29 na substations sa buong syudad ng Zamboanga. Zambasulta Balita. Nagpatupad na ng dagdag pasahe ang Wisam Express para sa rutang Zamboanga City patungong Isabela City, Basilan simula ngayong araw simula kahapon ang March 10, 2026. Ayon sa inilabas na fare advisory ng shipping operator, punsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na pangunahing ginagamit sa kanilang operasyon. Ang Zamboanga Isabela route ay isa sa pinakaabalang ruta sa dagat para sa mga manggagawa, estudyante at mga residente ng Basilan. At para sa mga updated na singil sa pasahe, ang economy class, ang regular fare ay nasa 350, student 315, senior citizen 280, minor from 5 years old to 11 years old 260. At para naman sa first class, ang regular ay 400, student 360, senior citizen 320, minor 290 pesos. Pinapayuhan ang lahat ng mga pasahero na i-check ang mga bagong rate bago magtungo sa pantalan at maghanda para sa nasabing adjustment ng presyo o sa presyo ng ticket. Zambasulta Balita. Aabot sa 33 disadvantaged workers mula sa District
ang nakatanggap ng livelihood kits na may kabuang halaga ng 1 million pesos mula sa Department of Labor and Employment Region 9 o DOLE Region 9. Ang naturang tulong ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program na naglalayong magbigay ng sustainable income sa mga vulnerable workers sa lungsod. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng package na nagkakahalaga ng average na 29,000 pesos para sa iba't ibang negosyo tulad ng fish vending, street food stalls, barbecue at banana queue selling, fruit stands at small-scale cooking businesses. Kasama rin sa ibinigay na suporta ang isang taong personal accident insurance mula sa Government Service Insurance System o GSIS para sa seguridad ng mga manggagawa. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Barangay LGU ng Barangay Putik na nag-ambag ng 435,000 pesos bilang counterpart support kasama ang mga benepisyaryo. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga ahensya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, TESDA, DTI at PSA upang magbigay ng oryentasyon sa mga serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga informal sector workers. Zambasulta Balita. Nagsagawa ang Office of the City Veterinarian ng low-cost spay at neuter services para sa mga aso kahapon. Kabuang 45 na mga alagang hayop mula sa 25 na kliyente ang matagumpay na na-spay at neuter sa nasabing aktibidad. Layunin ng programang ito na makatulong sa pagkontrol ng pet population sa lungsod. Para sa mga interesadong pet owners, pinapayuhan ang lahat na mag-register ng maaga sa City Pound na matatagpuan sa San Roque, Malasiga Drive. Binigyang diin ng City Vet na walang online registration at kailangang magtungo ng personal sa kanilang opisina. Paalala rin sa mga may-ari na sila ang responsable sa pagbibigay ng post-surgical medications at iba pang kagamitan para sa paggaling ng kanilang mga alaga. Ang serbisyo ay ipinapatupad sa ilalim ng first come first served basis dahil sa limitadong slot sa bawat sesyon. Ang mga nakapag-register na ay pinapayuhang maghintay lamang sa tawag o abiso ng mga tauhan ng City Veterinarian. Zambasulta Balita. Naglabas din si Basilan Governor Mujib Hataman ng Executive Order No. 13 Series of 2026 na nagpapatupad ng mas mahigpit na energy conservation protocols at flexible work arrangement para sa buong pamahalaang panlalawigan simula pa din noong March 9 o araw ng Lunes ngayong taong ito. Sa ilalim ng bagong direktiba, itinakda ang work from home set up tuwing araw ng Biyernes para sa mga kawani ng gobyerno habang mananatili naman ang on-site work mula Lunes hanggang Huwebes. Layunin din ito na mabawasan nga ang pagkonsumo ng kuryente at krudo, alinsunod na rin sa Memorandum Circular No. 114 mula sa Malacanang. Gayunpaman, hindi kasali sa work from home setup ang mga frontline offices gaya po ng mga ospital, disaster response at emergency units upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kasabay nito, inutos din ang striktong pagtitipid sa kuryente sa lahat ng opisina gaya ng pagpapanatili din ng thermostat na aircon sa 24 degrees Celsius, pag-off ng mga ilaw at kagamitan tuwing break time at pagkatapos ng kanilang office hours at paggamit na rin ng virtual meetings. Nilimitahan din ang paggamit ng mga sasakyan ng pamalaan kung saan ipinagbabawal ang pagbiyahe ng mga ito tuwing Biyernes, maliban na lamang kung may emergency o essential service na kailangan tugunan. Ayon kay Governor Hataman, bahagi ito ng commitment ng probinsya sa responsableng pamamahala at sustainable na paggamit ng resources ng publiko. Zambasulta Balita. At ito naman para sa water rationing schedule, no? Ito mula ito sa Zamboanga City Water District. Oo, ang ating para sa central area, no? Effective March 14
2026. So sa ah, Sabado, Mhm. no, Saturday, no. Ito ang water rationing schedule mga kabarangay, no. Kaya tayo ay pinapayuhan or abiso, no, inabisuhan na mag-imbak ng tubig. Ito para sa mga areas, oo, ito sa central area ng syudad, no, dito especially sa Santo Niño, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. Ang schedule nila ay 7 a.m. to 5 p.m. every day, no, 10 hours. Oo. Ayan, no, 10 hours. At para naman sa Baliwasan, mula airport side from Gusu Bridge to crossing sa Chico, San Jose Gusu, Johnston Subdivision, Baliwasan, eto nga sa San Jose Road, Normal Road, Artiling Boulevard, Don B Navarro Road Junction, Don B Navarro to Old Globe Telecom San Jose. Etong Baliwasan, San Jose Kawakawa, everyday pa rin din yan, no? Pero mula 7 a.m. to 5 p.m. din, everyday, no? So 10 hours. Ayan, para naman sa West Coast. Ayan, dito sa amin naman sa West Coast, eto, no, from Maasin to from Bridge to Caragasan to Pitogo, to Caragasan, Sinunok, Malagutay, Upper Calarian, Golf, Southcomb Village, Salamat Village, Margarita Subdivision, San Roque, Governor Ramos, Armor Village, Suterville, Campo Islam, Johnston Street, Tabuk, San Jose, Lower Calarian. Day 1, no, sa 7 p.m. to 5 a.m. So every other day. So 10 hours, no. So March 14, meron kami, no, March 16, 18, 22. So every other day, 20, 22, 24, 26, 28, 30. At para naman sa Pamukutan, Talisayan, Ayala, Recodo, Tulungatong, Kawit, Maasin, ito naman from elementary school to barangay hall, papasok ito, no. So 7 p.m. to 5 p.m. Ito naman sila yung every other day, SAR, no? Etong 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Yan ang ating water advisory mula sa Zamboanga City Water District. Ayan. Ibig sabihin po, kung yung central area ay morning ang inyong tubig, 7 a.m. to 5 p.m. every day, dito sa West Coast po, sa gabi ang inyong tubig, 7 Hanggang madaling p.m. araw. hanggang 5 a.m. 5 a.m. Kaya lang every other day. Kaya Every po, other day. oo, tandaan po ninyo ano yung every other day. So like yung na-mention kanina ni Robin, yung Maasin, Caragasan, Sinunok, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ng March. Ang day 2, yun yung Pamukutan, Talisayan, Ayala, Recodo, Tulungatong, Kawit, Maasin. Kayo yung 15, 17, 19, 21. Yung hindi nabanggit sa una, kayo ang next day nun. Okay? Oras natin 7:46 ng umaga. Naku, increase pa rin po tayo ha. Wag ma-shock. Increase pa rin po tayo sa ating mga gasolinahan. Oo, at magkakaroon po ng increase base po sa gas price update. PH ay hanggang ano po ito, March 16 ang increase. Every day magkakaroon po ng increase. Meron piso hanggang 5 piso. So, gawin ang lahat para tayo ay makatipid, no? Oras natin 7:46 ng umaga. Yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali, pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin si Dr. Suzette Herrera ng Zamboanga City Medical Center para pag-usapan ang tungkol sa foodborne illnesses. Paano maging safe sa inyong mga pagkain. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zamba Sulta. Dito lang sa 1116 DXAS, Radyo, Komunidad. Balita. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi Pastor Alex, it's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin, each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff, habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. One example is yung kay Ed at saka kay Janet Katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband.
ay nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through that trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ng DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving
you are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yun lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Ano nga ba na ipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sarami Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi naman ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts. At para po ma-acknowledge namin ito ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sa Ley Informal, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po nating makakasama ang Zamboanga City Medical Center para nga sa ating segment na Serbisyo con Compasyon. At ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa foodborne illnesses. How safe is your food? Lalo na po sa ating mga chikiting na ating pinapakain dyan, no? Gaano kaligtas ang ating mga pinapakain?
sa kanila. Mga kasama po natin ngayon ang isang infectious disease specialist from ZCMC, Dr. Suzette Herrera. Doc, good morning. Welcome back po, Doc, sa ating program. Hi, good morning. Good morning, everyone. Thank you for Yes. inviting us again. Yes po, Doc. At naalala ko, Doc, no, parang last time may ibang topic po tayong pinag-usapan. Influenza-like Ayun, illness. yun din po pala yun. At ngayon pag-uusapan tungkol naman sa illness nitong foodborne. Pero Doc, doon po sa mga hindi pa familiar, ano po ba itong foodborne illnesses? Ano po ang pinagkaiba po nito sa, meron bang pinagkaiba sa tinatawag natin na upset stomach? Okay po. So yung foodborne illnesses ay pag nakakain po tayo ng mga contaminated na food or water, contaminated siya dahil sa merong bacteria, pwedeng virus, pwedeng parasites, or pwedeng toxin, lason, no? Mhm. So for example nito is yung for virus, ang pinaka-common sa mga babies, yung rotavirus. Mhm. Kaya 'di ba may mga vaccine tayo. Ang maganda lang sa mga foodborne illnesses, most of them are preventable. Mhm. So, for the infants, ang pinaka-common is rotavirus before, pero dahil sa availability ng vaccine, medyo naging konti na po yung cases ng rotaviruses, although nakikita pa rin natin sila. Mhm. Meron ding Norvovirus, which was last time, parang 2017 or 16, nagkaroon ng outbreak dito sa Zamboanga. So may mga cases din, pero yung iba naman hindi talaga nagkakaroon ng outbreak, pero may mga instances. So these are examples of viruses. Marami pang iba. Mhm. For the bacteria, maraming klase. Pero yung mga usually na nakikita natin sa ZCMC, yung mga cholera, no? So, tapos, for parasite, yung pinaka-common natin is yung amoeba. Mhm. Then, for mga toxins, pwede yung mga bacterial din, pero ang common na nagpaproduce mga Bacillus cereus or mga Staphylococcus aureus. Mhm. So pag may mga contaminated galing sa food or water, pwede silang mag-cause ng foodborne illnesses, and yung mga simptomas nila ay fever, usually fever talaga. And then diarrhea, vomiting, nausea, abdominal cramps or abdominal pain. Now sa mga upset stomach, Mhm. hindi sila caused by virus or infection, no? Pwedeng dahil na-empacho lang, hindi na digest ng maayos, or pwedeng baka dahil overeating, no? Or may mga pagkain na mga bawal na kinain, or yung mga sometimes may mga umiinom ng mga kumakain ng mga maaanghang, so pwede yun mag-cause ng upset stomach. Pero usually wala silang fever kasi hindi naman infection yung cause. Okay. So yun ang difference. Ayun, marami po palang pwedeng maging cause, Doc, no, kung bakit pwedeng magkaroon ng foodborne illnesses. Pero, Doc, ito po ba nakikita natin kahit like for example, na-mention nyo kanina, merong virus, hindi naman umaabot sa outbreak, pero may nag-outbreak last 2017. Pero may increasing po ba tayo pagdating po sa mga foodborne illnesses kahit walang outbreak? May mga cases po, for example, during mga rainy season, dyan talaga tumataas yung mga cases ng ating mga diarrhea cases, no? Most probably because of contaminated water din. Pag rainy season, tumataas yung mga cases ng mga cholera natin, amoeba, and mga diarrhea. There are times lang talaga hindi natin sila na anong tawag dito, hindi natin napipick up kasi wala tayong enough test
to do Mhm. it. Mhm. Amoeba, very simple for us kasi magaling yung mga natin. Cholera, wala tayong specific na, may test tayo pero hindi minsan available. Mhm. So hindi talaga siya na-document. Mhm. Ang rotavirus, reportable case kasi siya. So minsan nagkukuha tayo ng mga samples at sinasubmit natin sa Manila. Pero yung ibang viruses or ibang mga bacteria, hindi natin masyadong na-document kasi kulang ng test. So, pero since most of them nagagamot naman kasi ang pinaka-problem lang naman talaga for diarrhea, kasi syempre 'di ba pag may foodborne illness ka, most common na symptoms is fever, diarrhea, vomiting. Ang kailangan lang naman talaga is hindi ma-dehydrate. So yun ang very important. So as long as ma-address natin yun, yung mga antibiotics, may mga iba kailangan natin ng mga antibiotics like cholera, amoeba. Pero yung iba, mga virals natin na infection, walang effect yung antibiotics. So we just have to hydrate them. Kailangan lang talaga Dextrose. i-hydrate. Opo. Ako? Dextrose po, Doc, no? No. Ang pinaka-primary po na management ng diarrhea is not dextrose, hindi yung IV fluids. Ang very important is oral rehydrating solution. Yung mga ORS na nabibili natin sa market, yung iba in powder form, yung iba nakatimpla na. So yun yung pinaka anong tawag dito? Pinakamadali na pwedeng ibigay. Yes, ang basic na dapat natin ibigay. So pag nagkakaroon na ng diarrhea or vomiting yung pasyente, dapat yun ang primary. Pwede nating sabihin usually ang sinasabi ko sa parents or sa patients na, equivalent to ng dextrose. Okay. Kasi meron siyang electrolytes, no? Kasi minsan ang binibigay natin hindi siya equivalent ng mga sports drink, no? Masarap, sugar content. Hindi siya pero yung ORS kasi yun yung maganda kasi equivalent siya yung mga electrolytes na hindi available sa water. Kasi pag nag-LBM tayo at nagda-diarrhea tayo or nagva-vomit tayo, hindi lang naman water ang lumalabas. Mga electrolytes sa katawan natin, kasali siya na lumalabas sa katawan natin. So, kailangan natin i-replace yun with the oral rehydrating solution na almost equivalent ng dextrose. Yun naman talaga ang so hindi po pala agad. Pero kailan po i-dextrose yung pasyente, Doc? First, kailangan natin alamin kung ano yung mga simptomas na sabihin natin dehydrated na yung pasyente. So, dehydrated sila pag sa mga bata, yung common talaga is lumalalim yung mata. Pag medyo maliit talaga, yung ano bang tawag dito, yung fontanelle. Oo, parang pumapasok siya. Okay. Pero sa mga yung iba malalim yung mata, walang luha, uhaw na uhaw, parang gustong uminom ng uminom. And then, dito muna ako sa side kasi Sige po. medyo mainit. Opo, maganda po itong topic natin. So, yung uhaw na uhaw, minsan hindi na umiihi. So, dehydrated na yon. Yung lips, So, Doc, yung dry yung palad, lips, kasali din. dry yung lips, yung skin natin, may tatawag na skin turgor pag i-touch nyo yung sa abdomen to ng bata, common. So, touch nyo yung skin ng bata, pag matagal bumalik, dehydrated yun. Pero pag ganun na, severe cases na yun, no? Pag wala ng urine output, hindi na umiihi, poor na yung skin turgor, hindi na bumabalik agad, wala ng luha, changes na nag-change yung sensorium, meaning tulog na lang ng tulog, yun, kailangan na yun dalhin sa ospital at ipa-check or ipa-admit, no? Kasi yung iba, dehydrated na talaga yun, kailangan ng IV, especially pag walang naiinom, suka lang ng suka. Kasi pwede kang magbigay ng ORS pag umiinom. Pero paano pag hindi umiinom? Lahat ng pinapasok nilalabas. Kasi
hindi ka naman magde-dehydrate kapag umiinom lang yung bata. Mhm. Lahat ng nilalabas, pag may pumapasok, okay. Mhm. Pero pag lahat lumalabas at walang pumapasok, dun ka nagkakaroon ng dehydration. So yun yung mga times na kailangan natin mag-seek ng consult or Mhm. most probably ipa-admitan natin mag-dextrose na. Ayan. Kaya sa mga nanay po natin, kailangan po, keen observer po talaga tayo, lalo na sa ating mga baby, sa ating mga sanggol. Baka akala natin, wala silang nararamdaman kasi natutulog lang naman. Yung po pala, pwede na maging symptoms po, Dok. Tama po, Dok, no, na baka dehydrated na po pala yung bata. Opo. Opo. So, meron po ba tayong mga do's and don'ts, Dok, pag nangyari na po ito sa kanilang anak? Lalo na yung mga iba, hindi agad dinadala sa ospital. Ano yung mga dapat at hindi po dapat gawin? For dehydration, pag nagkakaroon ng foodborne illness. So, mhm. kailangan po, i-observe lang talaga at painumin ng ORS, hindi yung mga sports drink, Oh, no? yan po. Yung oral rehydrating solution talaga ang paiinumin. And then, i-observe yung mga sinyales ng dehydration. Huwag po nating painumin ng minsan may mga nagpapainom ng buko juice, Mhm. oo, tea, 'di ba? Tsaa, kasi diuretic sila. So meaning, nagda-diarrhea ka na nga, paihiin mo pa ng paihiin. So mas pwedeng mag-worsen. Mhm. Pwede mo rin gawin yung pag wala talagang pambili ng ORS. 'Di ba pag nagluluto tayo ng kanin, yung Ay, parang opo. lugaw? Opo. Oo, yung niya, pwede Yung yun puti. ibigay. Lagyan lang ng konting salt. So pwede yun. And then, to control siguro yung vomiting, may times na binibigyan ng gamot, pero sa mga bata, minsan ino-observe lang natin. Yung mga pang-stop ng pag-LBM, usually hindi natin nire-recommend sa mga bata. Pero sa mga adults, pwede naman bigyan. Yung mga iba, yung mga bata, hindi natin binibigyan ng pang-stop. So, yung katawan kasi natin, matalino, no? Matalino kasi yung Diyos. So, ginawa nila yung katawan natin na itatry ng katawan natin na ilabas yung problem. So, yun na naman yung problem sa diarrhea. So, ipapatry niya ilabas kung ano yung problem. Tapos, ang kailangan natin gawin is mag-inom lang tayo. I-replace natin yung mga nawawala. Tapos, pag nawala na yun, then we are good. Although there are mga kailangan talaga, like pag mga amoeba, usually ang symptoms nila is fever. Medyo matagal-tagal kasi yung amoeba eh. So, may dugo yung yung poop nila. So pag may mga dugo, ganyan, seek consult, no? For cholera, ang problema sa cholera kasi pag makakain ka ng mga contaminated food, yun naman talaga yung cause contaminated food and water. Oo, so pag sa cholera, which is pag nakikita din sa CCMC, ang maraming pumupunta dyan pag cholera kahit hindi namin natetest, alam mo na bigla silang nade-dehydrate, like 1 or 2 episodes lang ng LBM, dehydrated, na kaagad, wala ng puso, walang BP, tulog na ng tulog kasi voluminous yung yung poop nila. So yun yung yung bowel movement. So yun po yung difference. So pag mga ganun na, may signs of dehydration, seek consult immediately. Dok, tama po ba, Dok, pag may diarrhea tayo, agad naman tayong uminom ng gamot para mag-stop ang diarrhea? Yun na yung sabi ko kanina. Pag mga bata, hindi po natin hindi natin ina-advise sa mga bata. Okay. Sa adult, Dok, pwede lang. Sa adult, yung iba, binibigyan nila. Pero for children, we don't. Oo, kasi may nagsasabi po, Dok, dapat wag bigyan ng gamot na mag-stop ang diarrhea kasi hindi lalabas daw po yung dumi. Yes, kasi gustong ilabas ng katawan. Opo. So minsan ipapalabas talaga natin yun. Okay. Yun talaga dapat. Ayan. Dok, how about po itong Dok, no? Halimbawa, may contaminated food or water tayo na inom. Meron po ba tayong ine-expect na how many hours bago magkaroon po ng side effect po sa katawan?
It would depend po kung anong klaseng pathogen ang nandun. Like for example, for food poisoning, example yung sa mga fried rice or mga rice na hindi na store agad, pwede ka mag-cause ng mga Bacillus cereus. So pag mga food poisoning or mga staph, ganun, immediate yun. Within 6 hours, lumalabas na yung symptoms, 6 to 12 hours. Pero for salmonella, yung either typhoid, amoeba, medyo matagal siya. Cholera, fast din yung cholera. So depende po kung ano yung organism na nag-cause ng foodborne illness. Okay. It can start as early as 6 hours or days to weeks. Okay. Ed, pumunta naman po tayo, Doc, sa prevention and food safety po, lalo na sa ating bahay. Ano po yung mga tips po ninyo para makaiwas po tayo sa mga foodborne illnesses? Like po about sa food temperature, yung mga bahaw na nire-reheat, pwede po ba yung mga ganyan? Yung mga common mistakes din po habang nagpe-prepare tayo ng pagkain. Most of the time na matibay naman yung sikmura ng mga Pinoy. Totoo po yan. Pero siguro yung ma-advise ko talaga is, syempre sa pag-prepare ng food, dapat we always start with clean hands, no? So when we prepare the food, either magkukook tayo or magsaserve tayo, always start with clean hands. So hand washing talaga. Yung hand washing talaga life-saving, no? Kahit sa ang scenarios or situations, kailangan talaga, very important yung hand wash. And then, siguro, pag mag-prepare ng food, pag meat especially, dapat hindi undercook. So, meaning lutong-luto talaga yung food, no? And then, siguro mag-iwas sa mga pagkain ng mga raw eggs, ganun. Kasi di ba minsan uso sa atin yung magkain lagyan sa royal. Opo. Tapos pero hindi naman lahat, pag contaminated lang. And then, siguro yung pag may lutong pagkain at may karne na hindi cook, siguro dapat i-separate, no? Kasi pwedeng mag-cross contamination. And then, yung practice kasi natin usually is saan tayo mag-slice ng mga meat, and then saan tayo mag-slice ng mga vegetables. Minsan isa lang yung anong tawag dyan? Yung chopping board. Opo. Yun na yung para sa lahat. Separate tayo, for karne, for anong tawag dito? For gulay, manok, ganyan po. Tapos siguro, aside from that, yung water natin, no? Siyempre, kailangan clean din yung source ng water natin. Pero, it's a, partnership kasi with healthcare workers, with government, yung pag-supply ng clean water. Totoo. And then, yung mga food na na-cook na natin at hindi na natin gagamitin or hindi na naubos, siguro after eating, kailangan i-store properly. Important yung proper storage. So, may mga different temperatures na kailangan, pero minsan hindi naman natin temperature yung food natin. So siguro yung basic na dapat natin i-remember na lang, after 2 hours, we have to store it. Pwede na itlagay sa refrigerator, no? Kung mga pwedeng i-freezer. So hindi siguro dapat lagyan for more than 2 hours yung food na hindi siya nakastore properly. So yun. Yung pag-reheat po ba natin ng mga leftover po, Doc, ay safe na po yan pag ganyan, nireheat na? If na-store natin properly, and then i-reheat natin, pwede. Pero hindi pwedeng reheat ng reheat. After Christmas, reheat, birthday, reheat. Opo. Okay. Pero matibay naman tayo most of the time. Ayan. Doc, how about po pag nasa labas po tayo, meron po bang mga tinatawag na madaling dapat makita kung may safety bang sinusunod itong isang karinderya o itong fast food chain? May mga ganyan po ba, Doc? Paano po natin ma-identify yan?
Minsan kasi mahirap naman Kaya nga po talaga, hindi eh. mo makikita yung kusina nila. Pero siguro yung pinaka-obvious na lang siguro ang titingnan natin. Siguro tingnan natin yung nagbebenta, yung vendor, kung sa street food, vendor, siguro yung sa mga restaurants, tingnan natin yung mga waitress or ano, pag malinis, clean hands, yun naman talaga nagsa-start, di ba? Pag clean, then meaning okay. Ano nila siniserve yung food pa sa mga karinderya, wala naman talaga tayong nakikita. Siguro part din yan ng sanitary inspection, no, to help na these vendors really follow the regulations. So, pero pag ganun, sa mga vendors, sa mga street or sa mga karinderya, aside from tingnan nyo kung clean yung siguro yung food dapat fresh, warm, no? Very important. And then ano pa ba? Yun. Kailangan malaman natin kung fresh ba siya or tapos syempre yung presentation din kung naka-cover ba, 'di ba? May glass or naka-cover, hindi yung nakabuwang-wang lang at may mga flies. Opo, at sa street food po, no, kung nakikita niyo yung oil ay kulay itim na po, ayan, iwasan na po natin yun. Or kuya, pwede na pong palitan yung oil natin. Ayan, Oo, may mga langaw. opo. 8:24 ng umaga. Doc, ano po ang inyong panawagan po sa ating mga tagapakinig ngayon, lalo na po para makaiwas po tayo sa mga foodborne illnesses? Okay. Sa Marina ba to? Yes po. Golden rule po ninyo. May golden rule po ba kayo, Doc, kung meron man for food safety? Sige. Yung foodborne illnesses, most of them or all of them are preventable, no? Kailangan lang natin is to have clean hands, no? Clean hands. And then, of course, make sure that when we cook, everything is clean. We wash it properly. Yung mga vegetables, yung mga utensils natin, mga fruits na kakainin natin. And then, dapat yung pagkain is cook siya, lutong-luto, especially sa mga karne, no? And then, kapag hindi na natin tapos na tayong kumain at hindi natin gagamitin, so mas preferred siguro na i-store natin, i-refrigerate kung kinakailangan, i-cover ng maayos. So, para maiwasan. And then, kung may mga simptomas tayo ng dehydration, as mentioned earlier, kumonsulta po tayo sa ating doktor. Magpa-ER na po, Doc, no, pag nakikita natin dehydrated na. Ang ER kasi, isa din sa mga misconception sometimes kasi ang ER emergency. So pag emergency cases, like kung severe dehydration. Pero yung mga tae-tae lang na simple, mild na ang dehydration, pwede po tayo as outpatient. Okay, OPD lang muna. O may mga pasyente po kasi nagrereklamo, hindi pa ba to considered na ER to? Kailangan ma-ER? Pag sa ZCMC po, because we cater almost all patients doon na we try to limit. So, inaan namin kung sino talaga yung kailangan talaga, nangangailangan talaga ng serbisyo agad-agad. So, yun po ang kino-consider natin kasi natin ma-accommodate lahat. Yes. Opo. So, depende po kung ano yung assessment ng doktor at that time. Kung mild naman yung dehydration, nagsusuka, nagtatae, hindi naman malalim yung mata, nagsusuka-suka lang, pwede naman natin i-observe sa bahay. Kasi sabi ko nga, hindi naman po dextrose yung solusyon agad. Oo, pwede po natin i-ORS. Okay? Very equivalent siya ng dextrose at ang maganda dito, iniinom lang siya. Hindi mo tutusukan, hindi mo sasaktan ang baby. At sa bahay lang kayo. Mas better, mas comfortable. Yes, ayan po. So, hopefully, no, dyan
ay, yung mga doktor natin po, alam nyo po sa CCMC, gusto naman po nila talaga lahat ma-accommodate. Pero yun nga po, nung one time na Ronda de Salud po kami dyan, talaga pong punong-puno po talaga ang ER. Talagang parang ward na po ang ER. Kaya sabi nga ni Dr. Shadlina po bata, yun na, yung pinaka-urgent na lang. So, kailangan lang po natin lawakin po minsan ang ating understanding. At sabi nga ni Doc, 'di ba? Kung kaya sa bahay dahil hindi naman agad dextrose, mas maganda po. Pero kung ikaw mismo mama, papa, medyo kinakabahan ka na, i-check naman din po 'yan ng ating mga doktor sa kahit anong Opo, i-check naman. i-check. So sila ang magsasabi, pwede to, eto kailangan po. Ayan, oras natin 8:28 ng umaga, Doc. Maraming salamat po, Doc, sa inyong oras at panahon. Yes po, medyo nainitan na po kayo, Doc, no? Kaya i-end na natin. Mainit pala dito. Opo, napansin ko nga po Ayan, muli, nakasama po natin ang ating doktor from ZCMC, Infectious Disease Specialist, Dr. Suzette Herrera. God bless you po, Doc. Okay, thank you po. Thank you. Maraming salamat din sa lahat ng ating mga radio listeners sa Facebook din at maraming salamat sa ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo dito muli bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara May Tulabing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang